Our devotion for today, set apart for God. Our scripture reading, Ephesians chapter 3 verse 11 to 13, and our key verse, Hebrews chapter 10 verse 10. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Alam po natin na mga Gentiles during the time of the Apostle Paul, ang kanila pong buhay ay sila po'y nag-i-exist sa mundo ng paganism. So hanggat hindi pa nila tinatanggap ang anak ng Diyos, si Jesus, bilang kanilang sariling tagapagligtas, ipinakita po ni Apostle Paul sa atin, even in Philippians chapter 3 verse 19, na yung mga Gentiles, ang kanilang Diyos, ay yung kanilang mga appetites or yung kanilang mga tiyan. Ibig sabihin doon ni Apostle Paul, yung kanilang Diyos o yung nagro-rule sa kanilang buhay ay yung kanilang makasarili, mahalay, or makalamang nais. And to many of us, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon Kristo as our personal Savior, yun din ho ang ating boss. Yun din ho ang ating Diyos. No, yung ating tiyan, yung ating mga lustful desires, yung mga makalamang nais natin sa buhay na ito. But we know na nung naipahayag na po ang mystery ng kaligtasan sa mga hentil, sila po ay meron ng bagong basihan sa kanilang buhay. Sila po ay pwede ng mabuhay sa spiritual na pamumuhay. So yung emotions ng tao and yung desire ng tao na kung saan ay makalaman, ay hindi na po pwedeng magtagumpay, or I can say na pwede na hong magtagumpay ang isang mananampalataya sa pangunguna ng kanyang laman. So pag ang isang tao ay isang mananampalataya na, siya po ay meron ng bagong nature, at ang nature na ito ay may desire sa mga bagay ng Diyos. That's why when you accepted the Lord Jesus Christ in your heart as your personal Savior, nagkakaroon ka ng desire sa salita ng Diyos, sa pananampalataya, sa mga aral ng salita ng Panginoon. Kakaroon ka ng desire sa fellowship with the people of God, sa pagdalo sa church, sa paglilingkod sa Panginoon. So all about the things of God. Yun ang iyong nagiging desire. So tinawag ni Apostle Paul ang mga Kristiyano during early days ng Christianity na mga saints, mga banal. At yung salitang yon ay related din po sa salitang sanctification. Nang ibig sabihin po nun, set apart for God. So, we as believers of Christ, we are saints. We are no longer sinner. Tayo po ay mga saints na, meaning to say, we are set apart for God. So, tayo ho ay spiritually inalis na po sa mundong ito, at tayo ho ay itinalaga na para sa Diyos. Dahil po kay Kristo na siyang nagbayad ng ating mga kasalanan at nagligtas po sa atin. So, ipinapaalala ni Apostle Paul sa mga bagong mananampalataya na tayo ay maging matibay sa ating pananampalataya sapagkat ang ating citizenship ay wala na ho sa mundong ito. Ang ating citizenship ay nasa langit na. Although, reality speaking, sa mundong ito, ikaw ay maybe a Filipino citizen, pero you need to understand as a believer of Christ, as a child of God, as a saints, ikaw ho ay may bago ng citizenship. Yun ho ay sa langit. So therefore, kailangang mabuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos, at huwag nating payagan na tayo ay mahatak sa mga tukso ng ating society na kung saan napaka-pagan, na walang ibang iniisip kundi ang kanilang sarili. Walang ibang iniisip kundi yung kanilang desire na mahalay at makalaman. So makikita po natin na ang plano ng Diyos sa kaligtasan ay naipahayag na po sa bawat isa sa atin. So what you need to ask the Lord ay maunawaan mo yung buong kalagayan mo sa Panginoon Kristo. You are not saved. You are not just saved from the penalty of sin. You are also sanctified. Ibig sabihin, you are set apart for God. Nais ng Diyos na ikaw ay kanyang gamitin. Nais ng Diyos na ikaw ay kanyang ayusin, at nais ng Diyos na ikaw ay patuloy magkaroon ng desire sa mga bagay na ukol sa Kanya. So I hope na ma-enjoy mo ang buhay completely, na ikaw ay committed sa kung ano man ang panawagan niya para sa iyo. Our Heavenly Father, I pray this morning na ako'y tumayo ng matibay sa aking pananampalataya. And nawa, Lord, makita sa aking buhay ang buhay
na nakatalaga para sa inyo, O Diyos. And thank you, Lord, my citizenship is not in this world, my citizenship is in heaven. And Lord God, I pray, gamitin niyo po ako sa inyong panawagan sa aking buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.